po, tayo po ay magpapasimula na po sa ating pong, pagtitipon po ngayon pong gabi at sa ating pong opening song, tayo po ay magpatulong po kay Sister Mandy. Awitin po natin yung "Doon sa Krus Namatay si Jesus." Po. Sa krus, liwanag ay namulan, at ang tiip ng puso'y naluksan. Doon ko natanggap aking katubusan, masaya ako kailanman. Dahil ba sa aking sala, siya'y nahihirapan. Sa awang walang kapantay, pag-ibig niya'y tunay. Doon sa krus, liwanag ay namulan, at ang higit kong puso'y naibsan. Doon ko natanggap aking katubusan, masaya ako kahit ang puso ko'y hinugasan ng dugo niyang mahal, at sa kanya ihahandog ang buong kong buhay. Sa krus, liwanag ay namulan, at ang higit kong puso'y naibsan. Doon ko natanggap aking katubusan, masaya ako kailanman. Purihin po ang Diyos sa atin pong, inawit. Minsan pa po tayong umawit bago po tayo mag-start po sa isa pong panalangin. Awitin po natin yung "Palasyo sa Kaitaasan."
Purihin po ang Diyos sa mga awit po na ating pong inawit. At bago po tayo magpatuloy po sa ating pong Bible study po ngayong gabi, iniling ko po na tayo pong lahat ay manalangin. Let us pray po. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Patuloy po Ama na kami po ay nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na binigay niyo po sa amin para po muli kami po ay magtipon at mag-aral. Amin pong mapakinggan ang inyong pong mensahe po sa amin sa gabi po na ito sa pamamagitan po ng mga salita po ninyo na amin pong maririnig at mapag-aaralan sa amin pong online Bible study. Amin pong dalangin po, Ama, ang inyong pong pangunguna, ang banal na espiritu ang tumulong po sa amin, sa amin pong pagtitipon po, kayo po ang magbigay po ng maganda pong signal sa bawat isa nang sa gayon po wala pong maging interruption. Kayo rin po ang amin pong inaasahan na mag-iingat sa mga kapatid na hindi po namin kapiling. Kayo rin po ang patuloy na inaasahan po namin na mangunguna po sa kanila. At sa gabi po na ito, sa amin pong mga makikinig, patuloy ang banal na espiritu ang manguna. At ganoon din po sa inyo pong anak na gagamitin na maghahayag po ng iyong mga salita. Ganoon din po sa pagka-upload po ng recorded po na video po na ito ay sa lahat po ng madadatnan ng iyong mga salita. Tuloy nawa ang banal na espiritu ang kumilos po para po maunawaan po ang mga salita po ninyo na mahayag po sa mga oras po na ito. Salamat po at patuloy po, Ama, ito po'y amin pong idinadalangin sa matamis na pangalan lang po na itong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. So po, muli po, magandang gabi po mga kapatid. At siguro po, bago po tayo dumako sa ating pong pag-aaral, dahil wala pa rin po yung iba po sa atin, sa ating pong Google Meet, ay minsan pa po tayong umawit. Awitin po natin yung bayan na kay Dilag. Habang pong hinihintay po natin, maaari po baka makapag-join yung iba pa po sa atin po. Isang lupaing kahinap na ngayon'y ating tinatanaw, at doon tayo'y hinihintay ng Ama nating mapagmahal. Bayan na kay dilag,
Study, Purihin po ang Diyos. At ngayon po mga kapatid ay ihanda na po natin ang ating pong mga puso't isipan sa atin din pong pag-aaral po ng mga salita ng Diyos. Akin na pong binibigay po kay Brother Wilson para po sa ating pong Bible study ngayon pong gabi. Salamat, Brother John, at magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At salamat sa Panginoon. Bagamat tayo po ay physically na magkakalayo, ay patuloy po na ipinapaintulot po niya na magampanan po natin ang isa sa mga mahalaga na gawain ng ating local iglesia, ang ating pong online Bible study. Sa mga nagdaang mga pag-aaral po natin, nakita po natin na bagamat napakasarap at very joyous yung fellowship na bunga ng ating pananampalataya sa Panginoon, ay maaari po pala ito na sabihin natin na maantala o ma-disturb dahil po sa kasalanan. Noong nakaraan po ay napag-aralan po natin na napakalaking posibilidad po na ma-out of fellowship ang isang mananampalataya sa local church kapag po siya ay na-under po ng tinatawag na discipline. At nakita po natin bakit kailangan po itong gawin at paano ito gawin. Isang bagay po ang nakita natin, ito po ay para maproteksyonan ng iglesia at gayon din naman ay magampanan ito ng may pagmamahal. At ngayong gabi po sa tulong ng salita ng Diyos at ng Panginoon, pag-aaralan naman po natin ang responsibilidad din ng iglesia, ng church, kung paano po ay matulungan na ma-restore ang mga kapatid na yung mga erring brothers and sisters, kung paano po sila ay matulungan ng iglesia na ma-restore ang kanilang fellowship. At para po sa ating pag-aaral na yan ay buksan po natin ang ating mga Bible dito sa 2 Corinthians. Nakita natin yung 1 Corinthians, yun po yung sulat na kung saan ay bagamat si Pablo po ay physically absent sa Corinth, ay nagbigay po siya ng pasya na madisiplina ang mga mananampalataya po na lumalakad sa kadiliman. At ngayon po sa 2 Corinthians chapter 2 naman po ay sisimulan ko po ang ating pagbasa simula verse 5, sabi po rito, hanggang verse 8, sabi niya, datapwat kung ang sino man ay nakapagpalumbay, ito po yung tinutukoy po ni Pablo po rito, yung mga Kristiyano po, mga believer po na under ng discipline. Makikita natin very emotional po ang idinudulot nito. Malaking kalumbayan, no? Sabi niya, datapwat kung ang sino man ay nakapagpalumbay, hindi ako ang pinalumbay niya. Not only Paul. Although si Paul ay, kung babasahin natin simula verse 1 hanggang sa mga sumusunod, makikita natin very emotional po si Paul. At very sad ang kanyang emotion dahil po sa nangyari sa Korinto na may mga kapatid po na napailalim sa mga tinatawag nating discipline. Pero ang sabi ni Paul, hindi lang siya yung
ito, hindi lang po bilang isang leader, talagang mabigat sa isang leader po na magpasya ng tinatawag na church discipline. Pero ang sabi niya, hindi ako ang pinalumbay niya, kundi sa isang paraan ay kayong lahat. Ibig sabihin yung church po, no? Yung local church sa Corinth. Ang epekto noon ay talagang nakakalungkot na mag-undergo ng pagdidisiplina sa mga kapatid. Pero napag-aralan natin, kailangan pong gawin ito para sa proteksyon ng iglesia. At gagawin ito ng mayroong pagmamahal. Yan po yung napag-aralan natin nakaraan. Pero ang napakaganda, sabi niya, upang wag kong higpitang totoo, sabi niya, verse 6, sukat na sa gayon, ibig sabihin yung lumipas na, siguro yung 2 Corinthians ay mahaba na rin yung panahon na lumipas after nung 1 Corinthians, hindi naman po magkasunod dito. Kaya sabi niya, sukat na sa gayon, ang kaparusahang ito na ipinarusa ng marami. Yung dinesisyon ng church, no? Ang sabi niya, sufficient to such a man. Parang sinasabi niya ay total ay pinagdaanan niya na disiplina na out of fellowship na, at sabihin na natin na pinagdusahan na niya. Sa kabila noon, siya ay nagpatuloy sa Panginoon. Maaaring sabihin natin na napagkilala niya na yung kanyang mga pagkakamali. Ito'y hiningi na niya ng tawad sa Panginoon, o maaaring siya rin ay humingi na ng tawad sa mga kapatiran. Sabi ni Paul, parang sinasabi niya, sufficient. Parang sapat naman na yung nahatulan siya. Kumbaga ay sinasabi niya rito, dapat naman, sabi niya sa verse 7, upang bagkus ninyong patawarin siya at aliwin siya, baka sa anumang paraan ay madaig ang gayon ng kanyang malabis na kanumbayan. Dahil dito ipinamamani ko sa inyo na papagtibayin ninyo ang pag-ibig sa kanya. Total, nagdusa siya, naranasan niya yung out of fellowship siya, hindi siya makapag-breaking of bread, hindi siya masyadong nabibigyan ng opportunity to serve God, at hindi masyadong ganong kainit ang pakiki-fellowship niya sa mga kapatid dahil out of fellowship siya. Pero sabi naman ni Pablo, baka sapat naman na yung mga pinagdaanan niya, kailangan naman ay tulungan natin siya na manumbalik. Kaya ngayong gabi po, ito yung ating tatalakayin sa maikling sandali, kung paano matutulungan ng isang iglesia ang erring brother or sister na makapanumbalik sa fellowship. Pero bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Ama, salamat pong muli sa gabing ito. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral sa iyong mga salita. Pangunahan mo po kami. Bigyan mo po ng katalinuhan ng bawat isa na nagmumula po sa iyo. Nang sa ganun po, ang iyong mga salita ay lubusan naming maunawaan, at ito po ay magamit namin sa aming buhay at sa aming iglesia lokal. Nang sa ganun po ay makasangkapan mo kami na mapanumbalik po namin ang mga kapatid na nagkasala, na lumakad sa kadiliman, na nadisiplina,
na pansamantalang naging malamig sa pakikisama o sa fellowship. Pagpalain mo po, O Diyos, ang oras na ito. Pagpalain mo po ang mga kapatid. Pagpalain mo po ang bawat tahanan. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Yan po. At maganda na atin pong tutunghayan ngayon itong ating tinatalakay, at ang 1 Corinthians ay medyo very emotional, ano? Nandoon yung mga kasalanan, nandoon yung pagdidisiplina. Pero dito naman ay ito yung pagre-restore naman. Ang Diyos po, tandaan natin, ay sabi nga, He's a God of a second chance. Lagi siyang nagbibigay po ng pangalawang pagkakataon. Minsan, hindi lang pangalawa, kundi minsan umabot ng pangatlo, pang-apat. No? Dahil ang Panginoong Diyos po ay punong-puno po siya ng kahabagan ng pag-ibig. At si Apostol Pablo ay mayroong tatlong mahalagang bagay na tinukoy sa mga taga-Korinto na maganda po na maipakita doon po sa nagkasala. No? Tandaan po natin, hindi po tayo nagdidisiplin dahil tayo po ay mas banal kaysa sa iba. Tayo rin po ay nagkakasala. Kaya lang, yung minsan merong mga pagkakasala talaga na nagiging publicly, at hindi lang publicly, kundi ito ay nagbubunga ng pagkasira ng isang local na iglesia. Kaya nagiging maingat din po tayo sa ganung bagay. Tinitignan din po natin yun. No? Although meron naman talaga yung nagkakamali tayo, pero nagsisisi kagad tayo. Pero yung merong mga nagkakasala kasi na nagmamatigas, katulad nung napag-aralan natin, na napagsabihan na siya, patuloy pa rin siya, nagsama na hanggang sa madala siya sa iglesia, patuloy pa rin siya. Nagko-cause na ng unorderly at nakakasira na ng testimony ng church. Minsan yung mga ganong mga bagay ay yun ang nagdudulot na kung bakit nagkakaroon ng church discipline. Pero dito sa 2 Corinthians ay pamamaraan naman na sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na makakatulong pagkatapos ng maikling panahon. Parang sinasabi ni Pablo rito, kailangan agapan din natin yung nadisiplina. Kasi yung sabi niya, dito sa binasa natin, sabi niya, sukat na sa mga gayon ang kaparusahang ito na ipinarusa ng marami. Verse 7, upang bagkus ninyong patawarin siya at aliwin siya, baka, sabi niya, no? Yung napakaganda nung insight ni Paul, no? Yung pagmamahal, yung worries niya ay makikita natin dito doon sa erring brothers and sisters. Sabi niya, baka, no, sa anumang paraan ay madaig ang ganyan ng kanyang malabis na kalumbayan. Baka totally po kasi ay malugmok sa sobrang lungkot, sa sobrang hiya ng kapatid na ito. Kaya kung siya naman ay kinakitaan ng pagsisisi, pagpapatuloy, ay sabi ni Pablo, may tatlong mahalaga tayo na kailangan gawin bilang isang local church. Number 1, ang sabi niya ay verse 7, sabi niya, patawarin.
Yan yung salitang ginamit. So that contrariwise, sabi niya, you ought rather to forgive him upang bagkus ninyong patawarin siya. Kaya isa po ito sa mga kailangan po natin bilang isang lokal na iglesia kapag ka po mayroon pong mga kapatid na naging pasaway at pagkatapos sila ay na under discipline, kung sila naman po ay nagpapatuloy at tinanggap na nila yung kanilang pagkakamali at pilit silang nagre-recover sa kanilang life. Ang isang maitutulong natin para manumbalik ng lubos siya ay yung ipakita natin yung ating kapatawaran sa kanyang ginawa. Actually, yung salitang forgive, dalawang salita ang ginamit sa New Testament. Sa Greek word yung apime. O yun yung Greek word niya. Ang tinranslate ito sa ibang salin yung let go or to release. Yun po yung ibig sabihin, no? Let go, to release, yun yung apime, isang Greek word. Pero marami ring ginamit si Apostol Pablo na ang salitang ginamit ay charizomai. Ang ibig sabihin, given freely to forgive or one basis of gracious attitude. Parang pagpapakita ng hindi lang yung pagpapatawad, may kasama siyang, hindi siya nasabi, ay, pinatawad na kita. Hindi ganon, no? Yung charizomai ay parang inakap mo, kapatid, pinatawad na kita. With gracious attitude. Di ba? Minsan kasi meron yung okay na yun, wala na yun, kalimutan na natin yun. Pero minsan ay hindi masyadong nagiging effective ito, no? Pero yung word na ginamit dito, actually, sabi ng mga Bible scholar, almost 75 words yung nagamit na charizomai, yung give freely to forgive, yung with gracious attitude. Yung parang isang kakamayan mo, kapatid, kalimutan na natin yon mga nangyari. Tayo ngayon ay magpatuloy sa gawain ng Panginoon. O kaya, kung lalaki kayong parehas, yakapin mo, kapatid, salamat sa Panginoon, bumalik ka at nanatili ka. O kung siyempre babae, lalaki, huwag mong yakapin. Baka magkaroon ng problema pa yun. Kamayan mo. Yung sinasabi rito ni Pablo. Sukat na gayon ang kaparusahang itong ipinarusa ng marami upang bagkus ninyong patawarin. Apime, charizomai. At yung iba pa nito na mga meaning, sabi niya, to forgive is to lose the anchor. Yung anchor, alam natin yun sa ginagamit po sa mga barko. Yung angkla, no? Hindi siya makagalaw ang barko pagka naka-angkla. Pagka raw tayo nagpatawad, parang pinalaya siya, give freely, tinanggal natin yung pabigat upang siya ay makapag-move on. Yun yung madalas na naririnig natin po sa may mga mabibigat na naging karanasan. Sometimes kasi po, yung problema kahit wala na, minsan ay dala-dala pa. No? Parang napakabigat pa. Kaya yung iba hindi sila makapag-move on. Dahil
Di nila alam kung talagang sila ba'y pinatawad na ng iglesia o ano ba. Pero kung yung forgiveness natin ay mayroong kasamang gracious attitude, no? Para mo siyang pinalaya at tinanggal yung pabigat, no? Nakakapag-move on siya. At yun ang maganda. Dahil pagka nag-move on siya, ibig sabihin, unti-unti na siyang mababalik sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. At yan ang isang makakatulong. At ginamit din po yung illustration na yung para bang sa yung wrestling, diba? Pagka yung wrestling, pagka yung nahawakan, yung word na strangle, pagka yung referee ay tumuktok na, kailangan bitiwan mo na yun. Parang ganun po yung salitang pagpapatawad, forgiveness. Yun po ang kailangan na pagpapatawad na atin pong ipamalas, ipakita sa isang nadisiplina o sa isang kapatid na dahil sa kasalanan, no, siya ay napunta sa ganong kalagayan. Alam ninyo, ang pagpapatawad ay ito po ay isa sa mga attributes ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos ay magandang manahin natin. Although minsan meron mga gano'n, yung pagka yung mga anak ay mayroong minsan nakukuhang ugali sa mga magulang. Ganun din naman nawa sa ating pagiging anak ng Diyos ay magkaroon tayo ng ganoong attitude na mula sa ating Panginoon. Actually, gagawin natin yung tulad ng ginawa ng ating Panginoon. Ang sabi sa Colossus 3:13. Colossus 3:13. Ano pong sinasabi rito? Sabi niya, Colossus 3, mangagtiisang kayo sa isa't isa. Pansinin natin yung isa't isa, di ba? Yan yung diwa ng fellowship. One another. Magtiisang kayo sa isa't isa. Mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Forgive one another. Tandaan natin yung one another. Yan yung diwa ng fellowship natin, no? Sabi niya, kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, yun yung mga proseso. Sabi niya, no? At kung na-process na yon, nadala na, kinausap na siya, nadala na sa iglesia, sabi niya, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan. Yun yung church. At kayo maging mapagpasalamat. Yung pagpapatawad, ang pagpapatawad ay nagagawa natin dahil naranasan natin nang tayo patawarin ng Panginoon sa napakarami nating kasalanan at patuloy na pinapatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Kaya as a local church, we must ready to discipline the erring brother and sister, but we must also ready
pagkatapos ng mga panahon na pinagdusahan niya, tinanggap niya, nagpatuloy siya, kailangan igawad natin yung pagpapatawad. Charisma yung may kasamang affection, may kasamang tinatawag nating gracious attitude. Di po ba? Isa kasi merong mga, sige, okay na, kalimutan naman na yan. Pero mabigat yon. Hindi siya makakapag-move on doon. Parang dala-dala pa niya, pinatawad ba talaga ako? O kaya sasabihin natin, sige, pinatawad ka na pero hindi mo na magagawa itong mga ganito. No. Hayaan nating kumilos ang Espiritu Santo sa buhay niya. Kaya lang, hindi naman agad-agad talaga. Minsan ay sinusubukan din naman natin. Kaya sa Ephesians chapter 4 din, sinabi rin ni Apostol Pablo to, na matuto tayong magpatawad dahil pinatawad tayo ng Panginoon. Ephesians chapter 4 verse 32, yung huling verse ng chapter 4, yung final dito sa chapter 4, sabi niya, at magmagandang loob kayo sa isa't isa. Kaya ito sa church talaga itong mga advice, mga sinasabi ni Pablo, yung isa't isa. Yan yung fellowship. Mga mahabagin na mga patawaran kayo sa isa't isa. Gaya naman pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo kanina sa Panginoon. Although alam naman natin yung equality ng three person. Pero ang tinutukoy dito, ang Diyos ay pinapatawad niya tayo dahil kay Kristo. Simula noong tayo'y nagsisi para maligtas at hanggang tayo'y maging believer, ang forgiveness ng Diyos ay dahil kay Kristo, because of Christ. Kaya without Christ, napakabigat para sa Ama ang patawarin niya. Bakit? Dahil kay Kristo. Dahil si Kristo ay nag-alay ng kanyang buhay para mapatawad ang ating mga kasalanan nung nakaraan, kasalukuyan, past, present, future. At tayo naman ay bilang isang lokal na iglesia, ang sabi ni Pablo, pagkatapos, supisyente na, sukat na sa gayon ang kaparusang ito, ibig sabihin, pinagdaanan na ng kapatid, at nakita natin, nagpatuloy ang kapatid, kahit na siya ay naka-church discipline, hindi siya naglundag-lundag. Kaya yung iba, yan ang problema po. Yung tinatawag na Christian pride. Pagka na-disiplina sa isang local church, aalis, pupunta sa iba, manggugulo na naman doon, tapos pupunta sa iba. Kaya po, yung reception policy ni Paul sa Romans 16 na sabi niya, tanggapin ninyo kung sakali man na may kapatid na mapupunta sa ibang local church. Sumulat siya, Romans 16. Sabi niya, tanggapin nyo ang mga kapatid na ito. Ito yung tinatawag na reception policy. Kasi pagka hindi walang ganitong pamamaraan, magkakaroon ng palundag-lundag at bawat puntang iglesia ay nagkakaroon ng kaguluhan. Sabi rito, chapter 16 verse 1, sabi niya, ipinagtatagubilin ko sa inyo si Pibe na ating kapatid na babae na lingkod sa iglesia na nasa Cencrea. Si Pibe ay taga Cencrea. No? Pero napunta siya sa Roma. Hindi natin alam kung in what reason. Pero from Cencrea, maaaring siya ay nagkatrabaho ron,
o nakapag-asawa siya, napunta siya roon. Hindi mahalaga yung reason. Ang mahalaga, ang sabi ni Pablo rito, ipinagtatagubilin ko sa inyo, I commend, yung salitang commend. I commend unto you Phoebe, our sister, which is a servant of the church, which is at Cenchrea. Maring tuturo siya sa mga bata doon sa Cenchrea. O maaring physically ay nagsiserve siya doon sa Cenchrea. Pero ang maganda rito, sabi sa verse 2, sabi, that you receive her in the Lord. Tanggapin ninyo siya sa Panginoon. Ayon sa nararapat sa mga banal. At tulungan ninyo siya sa anumang bagay na maging kailangan niya sa inyo, sapagat siya na may naging katulong ng marami at ng aking sarili naman. Kaya, si Phoebe is very helpful in ministry of Paul. At siya ay kinomen ni Paul. Kaya napakalaga ng letter na ito. Hindi niya sinasabi rito, oh, wag niyong tanggapin itong kapatid na ito kasi na-disiplina ito. Kaya dapat tayo rin ganun. As a local church, pagka merong isang believer na galing sa ibang church, lalo na kung church na ka-group natin, mga kapatiran natin, dapat alamin natin. Bakit po? Ano pong dahilan? O kung may pagkakataon, kung may kakilala ka doon sa church na yon, lalo na ngayon, pwede mo siyang sa messenger, kapatid, nandito si kapatid na ganito. Ano bang, ay wala, sasabihin niya wala. Actually, meron tayong naging case dito. Kung natatandaan nyo, si Nanay Deborah, although siya ngayon ay kasama ng kanyang mga anak sa may magalang, meron silang church na ina-attenan doon. Okay yon. Pero dati siya ay dito sa tabi-tabi lang din dito sa resettlement. Pero nakita ko siya nag-attend minsan. Pangalawa, yung pangatlo ay in-approach ko siya. Ang sabi niya, nabe-bless at masaya siya na nakikipag-fellowship dahil may mga kasing-edad siya. Pero ang ginawa ko, dahil kilala ko yung leader doon sa church na pinagmulan niya, personal kong pinuntahan. Kapatid, sabi ko, ang kapatid ay nag-a-attend sa amin at ayon sa kanya, gusto niya maging regular. Wala ba siyang problema sa iglesia? Sabi naman ako, wala naman kapatid. Sabi niya, masipag nga sila, very good sila. Sabi ko, pwede ba na pumunta tayo kay Nanay Deborah at para malaman niya na pinapayagan mo na gano'n ang magiging pasya niya. Na wala tayong problema tungkol sa kanya. Pagdalo dito kasi ituturing na namin siyang pamilya, although pamilya tayo, sabi niya. Ganun ang ginawa. Kasi kung hindi po, mamaya galing sa iba, pupunta sa atin, minsan tuwan-tuwa tayo, dumadami tayo, hindi naman natin alam na magdadala pala ng problema. Kaya, ibabalik ko po, sa atin naman, no, para maiwasan yun, ganun ang gagawin natin. Kaya si Phoebe, meron siyang tinatawag na letter of commendation. Okay. Pero tayo po, pagka yung mga kapatid natin na nagdusa na, tinanggap na yung kaukulang konsekwensya, ayokong gamitin yung parusa, although parusa talaga yung ginamit dito ni Paul sa 2 Corinthians. Ako, minsan konsekwensya po yun ng ating pagpili sa mali, kasalanan. May konsekwensya po yun. At sabi nga, in every action, there is
action. Pero kung yun naman ay pinagkalumbayan na niya, nagpatuloy naman siya, ang number one na matutulong ng iglesia ay yung charismay. Pagpapatawad na pagpapakita rin ng magiliw na pag-uugali o attitude sa mga kapatid natin na nahulog sa pagkakasala at muling nagbabalik sa Panginoon. Hindi yung magtatanim tayo ng galit. Hindi po makakatulong yon. Number 2, sabi niya, balikan natin 2 Corinthians chapter 2. Sabi niya, upang bagkus ninyong patawarin siya, at number 2, aliwin siya. Sa English, yung salitang comfort. Sabi niya, so that contrariwise, you ought rather to forgive him and comfort him. Comfort him. Yung salitang comfort. Comforting. No? Yung paraklesis. Parang ginamit yan sa Holy Spirit. Kasi, di ba sabi sa John ba yun? Tama. Yan nga. Bigla na pumasok sa buksan natin yung John chapter 16. Tama ba? Yun. 15 po, verse 26. Sabi niya, datapat pagparito ng mang-aaliw na aking susuguin. Sa Greek kasi yun yung parakletos. Paraklet. Mga aliw. Ang Holy Spirit kasi comforter siya. Datapwat pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. Doon yung salita, doon nang galing po yung salitang comfort, parakletos, paraklesis, no? Sa Latin ginamit yung salitang comforto. Con means together. Fortis means strong. No? Comfort. Ibig sabihin po, ang kapatid ay muli natin siyang palakasin. Yun yung salitang comfort. Hindi yung aliwin na patawanin lang, hindi po yun. Hindi po ganoon lang, hindi po. Ang ibig sabihin nito, tutulungan natin siya na lumakas uli para mabawasan yung kabigatan, to relieve distress or suffering. Para unti-unti siyang guminhawa. Maaaring yun yung salitang comfort. Guminhawa. Kasi tayo rin po ay pagka tayo po ay nasa mga kabigatan, ang Panginoong Diyos pinagagaan niya ito sa pamagitan ng pagkilos niya. Makikita natin to dito sa 2 Corinthians chapter 1. Kasi ang Diyos po ay God is a God of comfort. Dapat makita po natin yon. Actually, ang pag-aaliw sa kapatid ay kalooban ng Diyos. Sabi rito sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4 to 6, sabi niya. Siguro verse 3, purihin nawa. O dito na ako sa para nakaano po yung Bible ko sa banda rito sa kanan ko . Sabi niya, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan. Dito sa English, babasahin ko, sabi niya, Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies
and the God of all comfort. Sabi niya, na siyang umaaliw sa atin. Yung sa atin dito, yun yung mga believer. Although ito ay nakadirect sa Corinth, maaring ang tinutukoy niya ang church sa Corinth, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapigatian, kahirapan, tribulum. Ang tribulation kasi, ang kapigatian kasi ay is more than doon sa kahirapan. Kumbaga, dagdagan mo pa yon. Pero sabi niya, ang Diyos daw, sapagkat siya ay Diyos na nakikita ang lahat, sabi niya, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapigatian upang ating, kita natin, second sentence, yung purpose why God comfort us. Why God comfort us? Siyempre, mahal tayo ng Diyos. Pero pangalawa, meron siyang isang reason. Sabi niya, upang ating maaliw ang nangasa anumang kapigatian. Look at that. Nakikita ng Diyos pag naghihirap ang isang Kristiyano, pag may mga mabibigat na problema. Nakikita po ng Diyos yan. At ang Diyos, dahil siya ay Diyos ng kaaliwan, binibigyan niya tayo ng comfort. Dahil mahal niya tayo. And secondly, dahil gusto kanyang gamitin. Sabi niya, sa pamamagitan ng pag-aliw na inaliw din sa atin ng Diyos. Kaya tingnan po natin. Kaya yung sinasabi ni Pablo dito sa 2 Corinthians, it is God's will to forgive and to comfort. Kumbaga, ang church ay gagamitin niyang daluyan ng kanyang pagbibigay ng kaaliwan doon sa mga kapatid na talagang nagdusa, naghirap, nalumbay dahil sa pagkakamaling nagawa nila at sila'y nalugmok doon sa kalagayan na yun. Pero ang Diyos, palalakasin sila. Tandaan natin yung comforto, con means together, fort is strong. Parang tutulungan natin siya na muli siyang lumakas. Yun yung salitang comfort. Tulad ng ginawa ng Panginoon sa atin. Pagka tayo ay nasa mga pagdurusa o minsan tayo ay kinocomfort niya. Kaya maging ang Panginoong Hesus sa Mateo 5:4, ang sabi niya, ano yung sinabi niya sa Mateo 5:4? Sabi niya, mapalad ang nangahahapis sapagkat sila'y aaliwin. Napaka, ano po, no? Ang isang Kristiyano ay kakaiba talaga yung kalagayan ng isang believer po, no? Yung pagka tayo nasa Panginoon, kakaiba. Kasi pagka unbeliever, sila'y nasa kahapisan, kawawa sila. Di po ba? Kaya minsan sila ay nagkakaroon ng self-pity, yung kawawa sila, naawa sila mismo sa sarili nila. Nalulugmok talaga sila. Tapos ang tingin pa ng mga tao sa kanila, kawawa sila dahil nakahapis sila eh. Pero sa isang Kristiyano, ang sabi ng Panginoon, mapalad. Paiba po yun. Yun ang isang napakaganda sa isang Kristiyano. Why?
Because God is there. Sapagkat ang Diyos ay sumasa iyo. Sabi niya, ikaw ay kanyang aalipin. Mararanasan mo yung kapangyarihan niya, yung kamay niya, yung kabutihan niya. Mararanasan mo yan. Kaya, lagi tayong tumingin sa Panginoong Diyos. Sa kagalakan, sa kahapisan, tumingin tayo sa Diyos. At sisibol yung kaaliwan. At ang kaaliwan na yan, ang gusto niya ay gamitin din natin sa mga kapatiran natin. Kaya alam niyo minsan yung mga nagte-testimony sa atin na from yung mabigat na problema, nakita nilang gumawa ang Diyos. Nagiging blessing yun sa mga ibang kapatid na nakakarinig Wow, nako-comfort sila. Ang bigat pala ng problema ng kapatid natin pero parang hindi ko man nakita yun. Sila naaliw sila. Kaya yun yung sinasabi doon sa 2 Corinthians 1:4-6. Yung kaaliwan. Sabi ni Pablo, verse 6:5, sapagkat kung paano sumasagana sa atin ang mga sakit ni Kristo, 2 Corinthians 1. Gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Kristo. Okay. Ang tinutukoy ni Pablo rito, yung paglilingkod niya Ano raw po yung nararanasan nila? Sabi niya, sakit. Sapagkat kung paano sumasagana sa atin ang mga sakit ni Kristo. Yung experience ni Jesus, kung paano siyang nire-reject dito sa mundo, minsan nararanasan natin yun Kung yung ginagawa ng Panginoong Yesus, nararanasan natin yon. Naranasan nila Pablo yon. Pero ang sabi niya, anong sinabi niya? Kung paanong sumasagana, ibig sabihin, tumitindi yung paghihirap sa paglilingkod. Sabi niya, ay gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Kristo. Napakabuti po ng Panginoon. Kaya kapag ikaw ay nag-aalay ng panahon buhay sa Panginoon at sa pag-aalay mo ng buhay at ng panahon ng paglilingkod sa Panginoon ay nakakaranas ka ng mga kahirapan, ito po ang tandaan mo. Pasasaganain naman ng Diyos ang kaaliwan. Parang mayroon siyang panlaban doon sa hirap. Parang meron kang booster na hindi ka pahirap ng pahirap pero paaliw ka ng paaliw. Lalo kang pumapayapa, lalo kang sumasaya habang naglilingkod ka. Ganyan ang sinasabi niya. Bakit po? Dahil ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay Diyos ng kaaliwan. Kaya, pagka inisip po natin yung mga kapatid natin na nadisiplina, isipin din natin yung kalagayan nila. At bagkus patawarin natin sila ng may magiliw na kasamang attitude at higit sa lahat, palakasin natin sila. Comfort natin sila. Comfort natin sila. Para sila'y lumakas. Kasi yung word na comfort, to make strong, to assist or help, tulungan natin sila. Para sila'y makapanumbalik sa kanilang pananampalataya, sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. At makita uli natin sila na nagiging aktibo sa paglilingkod sa Panginoon. At kauli-ulihan, sabi po rito, verse 8, sabi niya, para hindi sila madala
malugmok ng lubusan, patawarin sila, aliwin sila. At verse 8 sabi niya, dahil dito'y ipinamamanik ko sa inyo na papagtibayin ninyo ang pag-ibig sa Kanya. Sa English ginamit yung confirm your love toward Him. At yung reaffirm, patunayan, ipadama yung pagmamahal natin sa kapatid. Kailangan maramdaman niya yon. Yon yung ibig sabihin ng papagtibayin. Action po yon. Hindi po words yon. Itong sinasabi ni Pablo na dahil dito ipinamamanik ko sa inyo, I beseech, pakiusap yon, na papagtibayin ninyo ang pag-ibig sa Kanya. Confirm your love toward Him. Action po yon. Sapagkat ang love ay action. Sabi nga ng Panginoon, huwag kang umibig sa salita. Isa kasi merong mga, kung magsalita sila, parang mahal na mahal nila tayo. Kaya, mahalaga ito. Yung salitang reaffirm, no? Kairosai, ibig sabihin, kairosai, means to confirm or ratify. At sabi nga sa panahon daw ni Pablo, madalas ginagamit yan yung ratify, yung parang may treaty, mayroon law, may decree. No? Parang nagkakaroon ng reassuring yung pinapadama, yun yung nadadama, yun yung importante. Kaya po, napakasarap po na may mga kapatid na kung gaano kalungkot ang sila po ay nadisiplina, ganun naman po dapat kagalak ang bawat isa sa kanila pong pagbabalik. Kaya yung word na ito, pwede nating basahin yung Galatians chapter 3, verse 15, yung ratify o yung salitang confirm, pagtibayin, no? Parang isang agreement ito. Ipadama, yun yung ibig sabihin dito. Galatians 3:15, sabi dito, mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang aking pakikipagtipan, dito ginamit yung salitang pakikipagtipan. O tingnan ko yung sa English translation dito sa akin, chapter 3 verse 15. Ang sabi po rito, brethren, I speak after the manner of men, though true it be but a man's covenant, yet it be confirmed. Yun, no man disannullet or added thereto. Babasahin ko ulit sa Tagalog. Sabi niya, mga kapatid, nagsalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang aking pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pagkapinagtibay. Sino man ay hindi makapagwawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. Yun po yung parang agreement na pinagtitibay. Parang ganun po yung salitang ginamit ni Pablo na yung reaffirm, patunayan, para siya ay madama niya, ma-secured niya sa sarili niya na tunay na siya ay nakamtan niya na ang kapatawaran ng Diyos at ang kapatawaran ng Iglesia upang siya ay makapagpatuloy sa kanyang pananampalataya.
Kaya po, napakaganda po nito, pinag-aaralan natin mga kapatid. Isa po sa mga obligasyon ng iglesia ay papanumbalikin ang isang kapatid na napatawan ng disiplina dahil sa mga panahon na siya ay nahulog sa tukso ng diablo, para wag siyang lubusang malugmok pagkatapos na maranasan niya yung konsekwensya ng kanyang kasalanan. Siya'y nagpatuloy at marahil ay humingi ng tawad sa Panginoon. Tayo naman, para matulungan natin siya na manumbalik yung sigla ng kanyang pakikisama sa kapatiran. Igawad natin ang tatlong ito: pagpapatawad, pag-aaliw, at pagpapatibay. Tandaan natin, sabi nga sa Galatia, Kapitulo 6, no? Sabi niya, sapagkat, verse 3, verse 1, sabi niya, mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan, na inyong pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Yan, magdalahan kayo ng mga pasanin sa isa't isa. Ito pa rin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya ay may kabuluhan, ang sino man ay nag-aakala na may kabuluhan, bagamat siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. Ngunit siya sa atin ang bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkagayon ay magkaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. Sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan. Mga kapatid, napakaganda nito na igawad natin ang bagay na ito, sapagkat hindi natin masabi, baka tayo rin ay mahulog sa ganong kalagayan. At maranasan din natin ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia na nakahandang magpatawad, na nakahanda na aliwin tayo at pagtibayin ng pag-ibig na bunga ng Espiritu. Kaya po, nawa po ay maging panuntunan po natin ito sa ating lokal na iglesia. Na proteksyonan ng church for discipline, pero proteksyonan din po yung kapatid na nadisiplina. Lang kung siya ay nagmatigas, maaring umantong siya sa doon sa tinatawag na excommunication. Nandito lang po at nawa tayo po ay napagpala. Ama, salamat. Tawaran, ang pag-aaliwan, at ang pagpapatibayan. Salamat. Salamat po sa iyong mga salita. Nawa po
ay ipaintulot mo na ang iglesia sa Valenzuela Christian Church ay hindi po maranasan na may mga madidisiplina at ma-excommunicate. Tulungan mo rin po ang iglesia na magampanan at magawa ang mga tuntuning ito sa tulong at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga salita. Pakapangyarihang pangalan po ng imbugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless po sa bawat isa po sa atin. Darako na po tayo sa mga katanungan. At ibabalik ko muna po pansamantala sa ating MC. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa ating kapatid sa mga napakinggan po natin. Salamat po sa Panginoon. At ngayon po, katulad po na nabanggit po ng ating pong kapatid, ay malaya na po tayo sa pagtanong kung meron po tayong katanungan po sa ating pong napakinggan po ngayon pong gabi, ay malaya po ang bawat isa po sa atin na makapagtanong po. Open na po tayo sa ating pong mga question and answer. O pwede po tayong mag-raise hands or open po yung ating pong mga mic para po kung meron po tayong question ay huwag po tayong mahiya. Lalo na po kung ito po ay nagiging gumugulo po sa atin po sa ating pong mga isip para po ito ay maging malinaw po at maaring ito rin po ay katulong po sa atin pong lahat. Okay, meron po ba tayong question po? Last call po, baka meron po tayong, kung hindi po question, gusto pong i-share, ay pwede rin po. Okay po, salamat po. Maaari pong yung ating pong silence po ay ako po yung naniniwala na ang ating pong napag-aralan po ay ito po yung naging maliwanag po sa bawat isa po sa atin. Ngayon po sa ating pong pagwawakas, silingin po natin kay Brother Jim na pangwakasan po tayo sa isa pong panalangin po. Okay po, tayo po ay manalangin. Ama namin, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat pong muli sa pagkakataong ito na patuloy na kami ay nakakapag-aral ng iyong mga salita at patuloy na maunawaan namin ang mga nais mong iparating sa amin sa pamamagitan ng pagtitipong ito. Maraming salamat sa kapatid na iyong ginamit sa paghahayag ng iyong mga salita. At bagamat kami ay magkakaiwalay, kami ay napagtipon mo sa ganitong mga pagkakataon sa pamamagitan ng internet. Sa mga kapatid po namin na hindi po namin kapiling sa pagkakataong ito, sa anumang kadahilanan, kayo rin po ang magpala sa kanila at maglapit ng iyong mga salita at inilapit din po namin sila na sa susunod na ganitong pagtitipon ay makasama na rin po namin sila sa sa internet fellowship po na ito. At patuloy, Ama, na ito ay aming sinasamo, dinadalangin sa pangalan lamang ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Jesucristo. Amen. Thank you po. Good evening po. God bless po. Salamat po sa Panginoon. Good evening mga kapatid.
See you on Sunday po. God bless po sa ating lahat. Bro, good evening. Ate, good evening. Hello po. Good evening po. Wala ba yung mga Good evening, digula? Wala, ayun, Nandyan po. si ano pala, yung digula pala, yung gameplay. Gameplay. Oo. Nandiyan ba si Brother Redan, sis? Sister Ed? Nandiyan na ba si Brother Redan? Andito po. Kumusta bro? Ito bro, masakatan siya, nag-NBM. Ganun ba? Oo, marami na naman nakain kaya yata, bro. Hindi. Sister Meds. Wala pa si Brother Rodel, Sister Meds? Wala pa? Bulong-bulong. Yun kanina. Kasama mo sila, Dr. Jan, bro? Andito, kasama ko. Ando, nag-CR na. Wala akong video. Ayaw ata sa laptop. Wala. Hello. Dati, una ka nagbubukas, Sister Venus eh. Bro, darating na po ni Brad. Nasa work ka pala, ni? Oo. Opo. Alas 10 po yung sarili ko. Yung internet ko, lalag, hindi ko alam kung dito sa amin o sa iyo. Wala naman. Nung prayer po, parang nawala yung kay Brother Wilson. Medyo nag-cut yung Oo, sa bandang prayer. nawawala eh. Ay, sa Converge. Diyan ba yun sa inyo o dito sa amin, bro? Walang camera yung sa laptop. Sige, bye-bye. Bye-bye na Okay, lang. Bye-bye po. See you po Sunday. Lahat pag dito sa laptop eh. Ingat kayo, tagulan na. Ang connection na lang kami rito sa bahay. Sige, bye.